Dumako ho tayo sa budget, mga kababayan. Dumako po tayo sa susunod nating topic. Nako, 'di ba nag-iiyakan ho sila, mga bossing. Nag-iiyakan po yung mga DDS ngayon, mga kababayan. Alam niyo po kung ano ang ginawa ng mga DDS? Aba, rumesbak, gumante doon sa congressman o congresswoman ng Marikina City. Walang iba po kundi si Stella Kimbo. Aba, nagalit po ang DDS, mga kababayan. Alam niyo kung ano mga ginawa nila? Kesyo daw po. O, tingnan mo. Ito dating teacher lang. Tapos ngayon napakaganda ng relo. Napakaganda ng Patek Philippe. O, may Rolex Daytona. Ang mga bag. Si Maharlika, nagigil po doon sa kanyang live. Maharlika, naku, mag-ingat ka. Bakit? Mukhang mainit dyan sa Los Angeles. Baka atakihin ka habang nagbablog ka. Dahan-dahan lang, no? Magkakaroon ka din yung mga ganyang milyon na bag. Magkakaroon ka din yung mga ganyang milyon na relos. Ha? Kasi binabanatan po nila. Tingnan mo, ganito ba yung simpleng teacher? May Patek Philippe, may Rolex Daytona, merong mga Hermes na bag, etc., etc. Bakit ako po? Kahit papaano, hindi ho ako kongresista, meron ho akong negosyo, maliit, kaya ko naman bumili nung mga ganong gamit ho. Negosyo. Negosyo ang key dyan. Ako ho, mga kababayan, nung nasa Marikina pa ako, nakikita ko na po, yung mag-asawang Kimbo na yan, mga bossing. Hindi pa po sila nakaupo, no? Sa gobyerno, nagdo-donate na po yan ng mga kung ano-ano. May mga fire truck na mga dinodonate yan. Di ho ba? Yun ang banat nila. Yun ang restback nila kay Stella Kimbo. Kasi si Stella Kimbo ang namumuno, mga bossing, doon sa usaping budget ng OBP. So eto, tignan natin kung kaya nyong ngumiti o tumawa sa ibabalita ko. Ayan, sabi dyan, no? Sara still has chance to defend OBP budget. Kimbo. So, sa madaling salita, kung hindi nyo naiintindihan, mga DDS, kung hindi nyo maintindihan, nandito po si Sir Tony Ninobla at si Jorge Edralin. Nandiyan. Shout out sa inyong dalawa, sir. At shout out din kay Richard Olimpiada. Kung hindi nyo maintindihan, ganito. Yung 2,000 bilyones na hinihingi po, mga bossing, no? Yung 2 bilyones, mga bossing, na hinihingi ng OBP, Office of the Vice President, pwede pang maibigay. Pwede, may pagkakataon pang maibigay. Ngunit subalit datapwat, kailangan pong ipaliwanag po ng ating Vice Presidente o kahit na sinong representative ng OBP ang umattend doon. Pero ako po simula po nung siguro na talagang sinubaybayan ko ang politika, mga kababayan. Nakikita ko po yung mga Vice President po talaga uma-attend at idinidepensa yung kanilang mga budget. Kaso yung mga nauna kasi yung iba parang nasa 80 milyones lang. Yung iba nasa 150 million lang. Pero iba po kasi yung kay BP Sara. Hindi po 1 billion, hindi po. Kundi 2 billion, mga kababayan. At kaya naman po ganyan ng ating mga kongresista, mga bossing, nung nireview po nila yung listahan o yung pagkaka-itemize, mga bossing, no? Yung pagkaka-itemize ng mga nakasulat doon kay BP, kumbaga parang madodoble lang po kasi ang gastos ng Pilipinas, no? Meron doon na parang kopya o hawig ng DSWD kung hindi ako nagkakamali. Meron doong ibang mga tawag dito na pwede namang yung isang ahensya ang gumawa tapos doble ang doon. Yung mga yung mga vice presidential advisor, napakalaki po, tumataginting na 100 milyones. Ipaliwanag nila yung mga yon. Bakit kailangan? Bakit dapat masama sa pondo ng Office of the Vice President? Yun lang naman no?
Sabi nga ng ating Pangulo, lahat naman dumadaan diyan, 'no? Pati po ang presidente, mga kababayan, dumadaan diyan. Hindi nga lang po si PBBM ang umattend. Nandiyan naman po ang executive secretary, mga kababayan, para po, 'no, idepensa, ipaliwanag yung kanilang budget na hinihingi. Ikaw po, mga bossing, kapagka ikaw siyempre humihingi ng budget, kailangan nandiyan ka, maipapaliwanag mo. Hindi yung, "O eto na, bahala kayo. O tanggalin niyo kung ano gusto niyo tanggalin. Kayo bahala kung gusto niyo ipasa o hindi." Tapos kapagka yung nakita, doble 'to nung doble 'to nung ibang mga ahensya, tanggalin natin. O magngangal-ngalang kayo, mag-iiyakan kayo. 'Di ba? At isa pa ho, mga kababayan, kung yung budget na yun, talagang iniisip mo para sa mamamayang Pilipino, para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, kaya ako humihingi ng 2 bilyong budget, 'di ba dapat lang ipaglaban mo? 'Di ho ba? Parang, kung ayaw nila, 'di wag. Kung gusto nila, 'di sige. Parang 'pag ayaw nila, sige, hayaan mo na yung mga kapwa natin diyan. 'Pag gusto nila, 'di okey. Pero kung talagang porsigido ka na matulungan ang sambayan ng Pilipino o ang bawat Pilipino, mga kababayan, ipaglalaban mo 'yun. Hindi, kailangan ko 'yan kasi ganito, kasi may mga pagkukulang yung ibang ahensya, kasi ganito yung ibang ahensya. 'Di ho ba, mga kababayan? Palakpakan muna po natin si Sangkay Janjan TV. Dahil ang ibig sabihin po niyan, mga kababayan, na nakakapag-type na po ang ating kaibigan. Ang gwapo nito, kaso kasal na ho yan. Ha? Ang natitira na lang ho si Mike Cervera. Kaya lang mukhang magpapakasal na din po yung si Mike Cervera. Ibig sabihin po na nag-type na po si Sangkay Janjan, na-retrieve niya po. Na-retrieve na po yung kanyang channel na na-hack kagabi lang po, mga kababayan. Okay na ba, Sangkay? Live na pagkatapos nito. Di ho ba, mga kababayan? Tama. Kung ito talagang 2 bilyon, no, na hinihingi, para sa pamamayang Pilipino, ipaglaban. Ipakita na, nako, ipaglalaban ko talaga to. Kasi alam ko na yung ibang mga ahensya hindi ginagawa ang kanilang trabaho. Sabi ni Jerome Recalde, kaya diyan masasabing magaling umisip ng paraan para mangurakot ang OBP dahil sa pangungopya nila ng mga katulad na ibang ahensya. Para sumablay man, may milyon-milyon dyan na kurakot. Nako, yun yung sabi ni Jerome. At isa pa, mga bossing, yung pinipilit ho ni Marcoleta, mga kababayan. Ano yung pinipilit niya? Para naman tayong walang ano dito. Kumbaga, ano ba yan? Nakalimutan ko yung sinasabi niya. Kumbaga, parang, kailangan respetuhan na lang pagka ang presidente at vice-presidente ang nagpasa ng budget nila, wala nang tanungan dapat dyan. Ganun po. Hindi. Kailangan, lalo po ngayon sa panahon natin, mga kababayan, na ang dami pong nawawalang pera, na kailangan po magtipid ng bansang yan, yung traditional daw po. Traditional respect. Di ba nakagawian na natin dito sa Kongreso? Yung tradisyon na kapag ang presidente at vice-presidente ang nagpasa, wala nang tanungan, wala nang question and answer. Sa panahon po ngayon, yung tradisyon na yan, igilid po muna natin. Alamin po muna natin mismo, saan po ba gagastusin to? Paano nyo po ba ginastos yung nakaraang budget nyo? Saka ibigay kung ano yung nararapat. Di ba? Hindi naman pinupolitika kasi lahat naman po, mga kababayan, ganyan. Meron pong pagtatanong. Lalo po sa panahon ngayon. Sabi ni Sangkay Janjan, okay na boss. Inaayos na lang ang system ni YouTube. Salamat. Tamang nood lang muna sa live mo habang nagkakape. Naku, buti ka pa at nagkakape. Ako, eto lang hindi po saguyan at hindi po tubig ng imbornal yan. Chia seed po yan, yung nandiyan sa tubig natin.